Paz, saka bahala po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Gandang umaga at or hapon sa inyong lahat. Kaming tatlo talagang magkakasama ever since sa simbahan. Bata pa lang kami. Mula tayo naging Child of Mary, Diaconessa, Lourdes, naging member ng choir, naging officer ng Pikyo, naging member ng parish council at saka ng Pistejos. So andun yung tumakbo yung buhay namin, tumakbo yung hanggang dalaga, mula nung nagdalaga kami, andun kami sa simbahan, andito pa rin kami hanggang ngayon. Talagang service yung nawalang kapalit. May milagro kaming nararamdaman, miracle, pero yun yung nararamdaman namin, hindi yung ramdam na ramdam mo, pero unti-unti siya, yung makikita mo na lang, andun siya. Kung may problema kami, bigla na lang nandun, dumadating yung kasagutan. Tugon ng Nanay Paz sa Santa Cruz, laging naandun sa amin, nakaagapay. Maliliit pa lang buong bata, bit-bit kami ng nanay ko. Dahil ang daddy ko noon ay nasa abroad, bit-bit kami natutulog sa kapya habang ang mami namin nagpa-practice ng choir. Simula po ng mga lolo namin, lola namin, aglipayano na, deboto na ng mahal na poong Santa Cruz at Nanay Paz. Sa simbahan na ho kami namulat. Dumating ho ako dun sa punto na nung ako'y nag-asawa, nawala ako sa simbahan. Kasi ang priority ko, mga anak ko. Dahil naglalakihan sila. Pero may kulang ho sa buhay ko. Para bang pag yung araw ng linggo, may hinahanap-hanap ka. Very rewarding yung bumalik ka sa simbahan. Kasi parang naramdaman ko talaga yung emptiness ng buhay ko. Noong mga panahon na napapalaki ko nga ng ayos yung anak ko, pero parang talagang may kulang. Hanggang sa bumalik ako, binigyan ulit ako ng pagkakataong mag-serve as Diaconessa. Totoo nga na kahit ikaw ay malapit sa Diyos, malapit sa Nanay Paz sa Santa Cruz, mas maraming binabato na trials, challenges, sabihin na natin ding temptations. Meron ngang isang kaibigan ko na noong merong malaking dagok na dumating sa buhay ko, siya ang unang-unang nagsabi na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga pagsubok sa kanyang matatatag na kawal. Sabi niyang ganon. Pinanghawakan ko yon dahil talagang dumating ako sa puntong lowest point in my life. Pero hindi ako pinabayaan ng Nanay Paz at Santa Cruz. Talagang kumapit kami ng pamilya ko, kumapit kami ng anak ko. At sa awa ng Diyos, hindi niya kami pinabayaan. Ang lagi naming salita, gagawa ang Nanay Paz at Santa Cruz ng paraan. Laging ganon na Minsan may mga nagsisinungaling tayo, tawag dito, naglolokohan. Ang laging sinasabi, mamatay ka man, sumpaman, Nanay Paz Santa Cruz. Laging ganon yung natin Mula nung, yun yung pinaka ng youth diba? Yun ang panakot. Yun ang biruan ng Pikyo TV. Nanay Paz Santa Cruz. Sabi nga, sumpama Nanay Paz Santa Cruz. Milagro sa buhay ko. Dahil hindi namin ina-expect na yung anak ko na sobrang sigla, sobrang, kumbaga akala namin dire-diretso ang mga blessings sa kanya. Natapos niya double degree. Pero dumating yung napakalaking dagok sa buhay niya. She was diagnosed of cancer. Nag-crash lahat ng pangarap namin para sa kanya. Pero nagpapasalamat kami, yun nga, sa pamamagitan ng Nanay Paz at Santa Cruz, hindi kami tumigil magdasal, maniwala. Hindi kami bumitaw. Sa awa ng Diyos, she's fine, she's well.
she's working, at unti-unti, she's back on her feet. Sa peak ng tagumpay, dumarating ang dagok. Kaya kapit lang, hindi tayo pababayaan ng Nanay Paz at Santa Cruz, patuloy nila tayong ipapanalangin sa Panginoong Jesus. Minsan kahit hindi mo hinihingi, nagugulat ka na lang. May biyayang dadating sa'yo. Totoo yun. Ramdam ko yun. Yung devotion naman, bukod doon sa, ayan si Maring Mons, ma-mention ko lang, alam naman ninyo na laging nagpapadamit, laging, yan, sa mga pagbulaklak sa fiesta. Kami naman ni Maring Dina, minsan, pagka kaya ng budget, padamit din. Pero, higit doon, ang masasabi namin, yung paglilingkod namin. Siyempre, talagang pag malapit na yung Karakol, Fiesta, talagang inihahanda mo na yung time mo. Andoong maglilib ka na, magpe-prepare ka na ng mga kailangan sa pag-aayos ng andas. Ayun. Siyempre gusto mo lahat maganda para sa Poong Santa Cruz at Nanay Paz. Sa mga younger generation, wag na wag kayong magsasawang magsilbi nang walang kapalit. Basta serbisyo para sa simbahan. Yung pagiging aglipayanan natin, panindigan natin. True blue, aglipayan tayo. Laging ganun lang ha. Yun lang ang payo ko. Panindigan natin na tayo mahal natin ang ating simbahan. At saka yung serbisyo natin para sa Nanay Paz Santa Cruz din. Lahat tayo gusto nating mag-serve, di ba? Gusto nating makapagbalik sa kanya ng yun nga, ng serbisyo. Kaya give and take lang tayo, ganun. At saka, pag meron tayong once na gustong hingin, huwag tayong mainip kung di muna binibigay. Merong tamang panahon, tamang pagkakataon. Yan lang. Huwag lang kayo magsawa, maglipayano pa rin tayo habang Nanay Paz Santa Cruz, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang ibinigay niyo sa amin. Sa lahat ng paggabay, sa lahat ng tulong, yung lagi niyo kaming hindi pinapabayaan. Lahat ng problema namin, andyan po kayo. Andyan po kayong dalawa. Mahal na mahal namin kayo. Andito kami lagi para maglingkod at laging sumubaybay sa inyo. Marami pong salamat sa pagpapala at biyaya. Lagi mong subaybayan at ingatan ang bawat isa sa amin. Mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong pamamagitan at hari nawa kami ay lagi ninyong ipagdasal at pagpalain sa ang aming pamilya, sa aming career, lalong-lalo na po ang aming mga anak na sana ay maging maaayos din ang kanilang buhay at ang kanilang kinabukasan. Salamat po.